Patuloy itong pagre-rebuild ng Barangay Ginebra at ngayon naman ang magkakaroon sila ng isang trade kasama itong Phoenix Fuel Masters. Kung saan, ang balita natin na gustong kunin ng Barangay Ginebra itong si Kenneth Taffin, yung 6'4 wingman ng Phoenix Fuel Masters, at ang magiging kapalit niyan mula dito sa Barangay Ginebra ay itong si Bon Pesumal. Straight up yung trade na mangyayari dito. At ito kasing si Kenneth Taffin, kaya gustong kunin ng Barangay Ginebra dahil kailangan nila ng isang small forward. As it is kasi ngayon, ang rotation ng Ginebra, si RJ Abarrientos at itong si L.A. Tenorio, of course sa point guard, kasama itong si Scottie Thompson. Dito naman sa shooting guard si Stephen Holt at si Maverick Hanmisi. Ngayon dito sa small forward, yan talaga sila medyo may problema. Yes, nandiyan si Justin Brownlee. Pero pagdating ng Commissioner's Cup at ng Philippine Cup, diyan lalabas yung kakulangan nila sa wingman. Dahil itong si Jamie Malonzo, ayan ay magiging power forward, at itong si Jeremiah Gray. Si Jeremiah Gray pwedeng small forward yan pero walang karelyebo. Kaya gustong kunin ngayon ng Barangay Ginebra itong si Kenneth Taffin mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Kung sakaling makuha ng Ginebra itong si Taffin, magiging magandang balita yan para dito sa Gene Kings dahil syempre alam natin na ito ay isang scorer at magaling din yan na defender. Sa panig naman ng Phoenix, kapag nakuha nila si Bon Pesumal, magkakaroon na ito ng playing time sa kupunan ni Coach Mike Jarin na siyang matagal na nitong hinahangad ngayon. Actually, nasa San Miguel pa si Pesumal, yan na talaga gusto niya. So sa tingin ko magiging maganda to para sa dalawang nabanggit na players. Kung sakaling matuloy nga itong trade na to, sa tingin ko ito naman ay magiging balanse at hindi naman masasabi na masyadong one-sided. At kung sakaling mapunta sa Ginebra itong si Kenneth Taffin, magiging okay na addition yan sa kanilang lineup. At kung sumobra sa Philam, pwede naman nilang tanggalin itong si Jared Dillinger dito sa lineup nila. Ito nga bang si Keith Jimenez ay nagre-request ng trade mula dito sa San Miguel Beer? Marami kasi ang nagsasabi na sasayang ang talent nitong si Jimenez dito sa San Miguel dahil hindi naman siya nagagamit. Kung kahit nung nagkaroon ng struggles itong point guards ng San Miguel nung finals kontra Meralco, hindi naman ito nabigyan ng playing time. Ibig sabihin kahit injured si Terence Romeo at walang nakukuhang produktibo dito kay Chris Ross at kay Simon Enciso, hindi pa rin ginagamit si Jimenez. Kaya mas mabuti siguro kung ito ay mag-request na ng trade at malipat sa isang team katulad ng Terra Firma, Northport o kaya yung iba pang koponan kung saan magagamit talaga ang talento nito. Dito kasi sa San Miguel masyadong heavy yung guard rotation nila kaya hindi siya nabibigyan ng playing time. Hindi pa natin natitiyak kung talagang magre-request ng trade si Jimenez. Pero kung para sa ikagaganda ng kanyang karera, syempre sa tingin ko mas maganda talaga kung mag-request na to ng trade sa ibang team para mabigyan siya ng minuto. Dahil masasayang yan talaga siya dito sa San Miguel dahil unlikely na mabigyan siya ng playing time dyan. As it is, ang balita nga itong San Miguel gustong kumuha ng isang top caliber point guard. Yung meron pa silang draft pick itong si Evan Nava. So kung mahusay itong si Nava, lalong mawawala ng playing time itong si Keith Jimenez. So yan ang aabangan natin ngayon. Itong San Miguel Beer as it is gumagawa pa ng mga plano pero wala pang concrete yan dahil naghihintay pa sila ng mga moves doon sa management nila at ng go signal. Pero pagdating dito sa point guard, sa tingin ko kung gumanda laro nito si Evan Nava, lalong mababaon dito sa bench itong si Keith Jimenez kaya sa tingin ko dapat talaga ay humingi na to ng trade para mapunta sa ibang koponan. Ngayon naman itong San Miguel, kinakailangan tignan din nila yung sitwasyon dito sa kanilang front court para masiguro na kapag bukas nitong Governor's Cup ay magiging handa na sila at hindi na nila poproblemahin yung mga match-up na makakaharap nila. Dahil syempre nakita natin itong ibang teams, particular na itong Converge at Rain or Shine, talagang nagdagdag ng mga big men. Itong Converge Fiber Excess bukod dito kay Shawnee Winston ay merong ibang players na nilagay sa trading block. Alam na natin na itong si Winston at itong si Jeyo Ambohot ang kabilang doon sa mga gusto nilang i-trade. Pero ayon dito sa mga insiders, meron pang ibang players na baka ma-trade dito sa Converge Fiber Excess. At kabilang dyan itong si Aljun Melesio na isa doon sa mga guards nila. Plus itong si Keith Saldebar, yung big man na nanggaling dito sa Magnolia Chicken Templados na malamang ay ma-trade o gusto nilang i-trade. Plus itong si Cameron Vegan Fleming baka ma-trade din at itong si Patrick Magdenberg. Kung titignan kasi natin medyo maraming questionable trades na ginawa dati itong Converge kaya hindi na nakapagtataka na meron silang mga players talaga na dapat ma-trade. Kabilang na nga dyan to sila Vegan Fleming, itong si Magdenberg, plus itong iba pa nilang mga bench players na hindi naman nagagamit.
Of course, yung Saldivar nga, yung nabanggit natin, at itong si Kevin Racal. So, kailangan tignan natin mabuti kung ano ang plano ng Converge. Kasi as it is, yung mga nabanggit na players, mababa ang trade value. So, medyo mahihirapan talaga management na i-trade sila. Kaya hindi na to nakapagtataka. So, yan ang aabangan natin. Kung iti-trade nga ng Converge ang mga yan, kung sino mga teams ang magiging interesado na makuha sila. Yan ang aabangan natin pagdating dito sa Converge. At kinakailangan siguraduhin din natin na sa susunod itong Converge, kinakailangan mag-ingat sila dito sa mga trades nila. Dahil yung mga plays na nakuha nila mababa value. So ngayon medyo nahihirapan sila na ipamigay ito at hindi na nakapagtataka dahil lalong lumalim ang PBA ngayon dahil sa dami ng mga nag-apply at natanggap ng mga rookies. Kaya tignan natin kung paano gagawin ng Converge para mabago yung make-up ng kanilang lineup at hindi sila masyadong in the end mag-rely lamang dito kay Justin Arana at dito kay Justin Baltasar na alam natin na talagang magagaling naman. Maraming pinaplanong mga trades ng TNT Tropang Giga pero sa kasalukuyan wala silang mabuo kahit isa. Dahil nga, ang gustong makuha ng TNT at ni Coach Jot Reyes ay isang big man pero wala naman silang mai-offer na kapalit dito. Ang problema kasi yung mga teams ngayon puro big men din ang hinahanap dahil nakita na nila yung ginamit na estratehiya ng Meralco Bolts kontra dito sa San Miguel sa finals ng Governors Cup o ng Philippine Cup rather, kung saan marami silang ginamit ng mga big men na panggwardya dito kay Junmar Fajardo. Kaya hindi na nakapagtataka na yung mga teams yan ngayon ang gusto, mga big men. Ang problema, ang TNT Tropa, yung mga big men nila ay merong injury o kaya ay na-trade na. Kaya ngayon nahihirapan silang kumuha ng kapalit. At alam din natin na yung sistema kasi ni Coach Jot Reyes na dribble drive offense, nakasentro yan dito sa mga guards talaga. So dito nagkakaroon ng issue itong TNT Tropa ngayon. Tingnan natin kung paano gagawin nila dyan. Plus ang isa pang problema itong walang katapusang contract dispute dito kay Mikey Williams. Kaya sa tingin ko, yan pa isang dahilan kung ba't nahihirapan itong TNT Tropa. Ngayon, kailangan din natin ikonsidera na itong TNT marami pang adjustments na gagawin dito sa kanilang lineup para masiguro na sila ay magiging ready na pagdating dito sa darating na mga conferences. Pero sa ngayon gusto ng TNT na siguraduhin na sila ay magiging competitive pa rin at gustong siguraduhin ni Coach Jot Reyes na yung early exit nila to sa mga nakaraang konferensya na hindi na mauulit. Dahil syempre, alam natin na ito ang flagship team ng MVP Group at gustong siguraduhin ni Mr. Pangilinan at yung iba pang nasa upper management na ang magiging performance ng katropa ay ka-level nitong San Miguel, Ginebra at Magnolia at ngayon pati na ng Meralco na naging isang championship caliber team na. So nandyan na ang pressure dito sa TNT para maging mas maganda yung kanilang performance dito sa darating na Governors Cup. Kaya ang balita natin mahusay yung kanilang import. Shout out kay Joseph Pineda, Jervin Chris, binabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, pati na si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Katsakino Dukusin, Anthony Alon family, ang Ronald Valderrama family, pati na ang Alviar family at ang Magpantay family, RG Bueno at Dalina family, si Alicia Garcia, binabati din natin, si Jonel Alagon at si Lino Valles family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, pati na rin si Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Ronald Barbosidad, si Edwin Carmona Jr., Romeo Conchada, Malyari Mascariñas, Ireneo Salangsang, Jason Mendoza at iba pa.